Kahit na po ibinasura ang impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos Jr., iginit po ng Makabayang Black na malakas pa rin daw ang ebidensya na siya magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa kickback sa flood control scandal. Giit po ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita niya mismo ang screenshots ng mga palitan ng mensahe ni Marcos Jr. kay Undersecretary Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng usapan ay mula umano December 2024 hanggang July ng 2025. Kasama raw sa nabasa ni Tino ang computation kung paano ginastos ang 8 billion pesos na kickback ng Pangulo gaya po ng ginasta sa advertisement sa TV, pagbayad raw ng 6 na milyong piso sa dayuhang pollster at 68 milyong pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa panahon po ng midterm election campaign. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara Residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Yan po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Itinuro ho naman na source ng mambabatas sa nasabing mga mensahe si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ipinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Representative Egay Erice. Pero nang hingiin po ng News 5 kay Tino ang kopya ng mensahe, sinabi niyang mas mainam nga daw na si Leviste na mismo ang siyang magbigay nito at siyang magpaliwanag. Pinabulaanan po naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw po bago ang intriga laban sa Pangulo na nakafocus lamang daw ngayon sa isyong pang-ekonomiya. Ang amin pong himpilan din po ay bukas para po dito kay Adrian Bersamin. Opo, at maging ito ho naman kay Leviste na ngayon daw po ay nasa abroad. Samantala, tinawag ng Chinese Embassy na ipokrito at ignorante ang resolusyon ng Senado na kumukundena sa mga pag-atake ng China sa mga opisyal ng ating gobyerno. Banat ng embahada, kaunti lang daw ang alam ng mga senador tungkol sa diplomasya at minamaliit nila ang mga hakbang sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Ang kaipokritohan, kamangmangan at pagiging taklesang yan ay pagbabayaran daw ng mga ordinaryong tao. Buwelta naman ni Senate President Tito Soto, ang pagtawag ng China na ipokrito at mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Sinasabi raw ng Chinese Embassy na tinatakot ang kanilang diplomats pero sila itong bastos at nag-aakusa ng political stunt. Mukhang sila raw ang kauntiang alam sa diplomasya. Iginit din ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo na kung merong hindi diplomatic dito, walang iba kundi ang Chinese Embassy. Dahil nilabag daw nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations sa hindi pagsunod sa batas ng Pilipinas. Sa iba pang mga tampok na balita, na benta na ang mamahaling Rolls-Royce na may libreng payong na mag-asawang Diskaya. Ang lone bidder po na si Pio Velasco ang nakakuha ng mamahaling sasakyan. Siya ang founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom Incorporated sa Baguio. Nabili po ang naturang kotse sa halagang 29 million pesos. Pinag-aaralan nila ngayon kung ito ba'y gagamitin o i-display na lamang sa kanila pong theme park sa Baguio. Bukod kay Velasco, may dalawa pa daw pong mga rehistradong mga bidders na nakapagsumite ng mga dokumento at nakapagbayad po ng registration fees. Kabilang dito si Willie Revillame, pero pareho pong hindi nakapunta ang dalawa sa tinakdang oras po ng bidding. Ayon po naman sa Bureau of Customs, muli pong isasalang sa public auction ang mga hindi nakuhang mamahaling sasakyan. Kabilang rito ang 7 iba pa na mga auto na pagmamay-ari ng mga Diskaya. May bago na namang arrest warrant ang negosyante at DILG Most Wanted na si Charlie Atong Ang. Inilabas yan ng San Pablo Regional Trial Court sa Laguna, kaugnay pa rin ng kaso ng missing sabongeros.
Kasong kidnapping with serious illegal detention ang isinampa laban kay Ang. Ipinaaresto rin ng San Pablo RTC ang 5 iba pang dawit sa kaso. Non-bailable o walang piyansa ang isinampang kaso laban sa kanila. Nitong Enero lamang nang ilabas ang magkasunod na arrest warrant mula sa Lipa City RTC at sa Santa Cruz RTC laban kay Ang para sa kapareho ring kaso. Pero hanggang ngayon ay nananatiling mailap ang negosyante. Kaliwat kanan po namang batikos ang inaabot ni Senador Robin Padilla matapos pong tawaging mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Sinabi yan ng senador nang dumalo siya sa pagdinig nga po ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga panukala pong paglilimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Giit ni Padilla, hindi raw uso sa kanila pong henerasyon noon ang salitang depression. Ni hindi nga raw po alam ng senador ang ibig sabihin nito. Pero kahit siya, ginamit din po ang salitang depressed noong pong Nobyembre ng ibasura ng International Criminal Court ang hiling po na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Weltaho naman ng isang psychologist na si Elizabeth Pineda, may tuturing pang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanila pong nararamdaman, hindi raw ito sinasabing senyales ng kahinaan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga simptomas na kahinaan, because they're being honest, as matapang nilang inaharap ngayon itong condition na tinatawag nating depression. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!